Nandito na pala kami sa bahay after naming bumili ng mga kailangan namin doon sa Penny para sa pagsalubong ng bagong taon. At inaayos na nga ng aking asawa yung kanyang pa-sound later. Ito pala yung mga nabili naming mga artifice or fireworks. At ito, kung hindi ako nagkakamali, ito ay iba ba. And this is the first time na bumili yung aking asawa kasi last year, buntis ba ako kaya hindi kami nakapagbili ng ganito. At tingnan nyo naman yung Yana, oh. Nagkakalingaw siya sang pagtanaw sang libro. Tapos nakabihis na rin yan yung Yana at pinaliguan ko siya. Gusto ko sana siyang patulugin ba kasi yung oras na ito is 6 pa lang ng gabi pero ayaw niya talagang matulog. Grabe, napakalikot ng batang ito. Tapos, pinalitan ko yung kanyang damit ng color red kasi sabi ng aking biyanan, iswerte daw yung kulay pula ngayon. So, yun. Red yung damit ng Inday. Tapos, ito yung binake niya na cake. Mahilig mag-bake yung biyanan ko ng cake na ganyan. Tapos, bumili rin pala kami nitong beer para iinumin namin later. Tapos, meron din kami ditong sweets. At ito naman yung binake ng aking biyanan na karne with patatas ba para pagsaluhan namin sa pagsalubong ng bagong taon. Tapos may nagbigay rin pala sa kanya ng cake. Ito ay galing sa kanyang pinsan. Time check pala is 9:30 na ng gabi at gising na yung Yana. Bali nakatulog pala siya ng mga 1 hour mahigit and that's a good thing para naman merong energy yung Yana sa pagsalubong ng bagong taon. At ito pala yung aking OOTD para later ba. Naka-red kaming tatlo. Tapos sabi ko sa aking asawa is magpalit ka ng iyong pantalon pero ayaw niya magpalit kaya yan. Yan yung kanyang OOTD tapos meron diyang pa-sweets yung aking biyanan. Tapos nilagyan namin itong Inday ng pa-headband ba pero ayaw niya talaga. Pero wala siyang magagawa kasi nga pinipilit namin siya kaya yan. O, diba? Ang ganda ng Inday at meron pala kaming bisita na darating ngayon. Mabilis lang naman yung aming mga bisita dito kasi kumanta lang yung mga bata tapos nagbigay lang kami ng pera sa kanila at ito nga pumili rin kami ng ubas at kumain na nga ako. Hindi ko na nahintay pa yung bagong taon nagkaon na ako tapos yung Inday nagkuha na siya, practice na siya lakat-lakat. Tapos ito na pala yung kaganapan sa labas ng aming apartment. Meron ng mga tao na early paputok ba na kanilang mga paputok. Tapos yung Inday, tsaka yung aking biyanan is also pumunta na sila dito sa may balkon para naman masaksihan nila yung mga pa-fireworks dito sa labas ng aming bintana. At may nakita na rin akong mangilan-ngilan na mga tao sa labas na naghihintay ng countdown para nga sa New Year kasi magpaputok sila dyan sa baba which is dyan sa may kalsada. Itong aking asawa is very excited naman to. Wala pa nga tong 12. Sinindihan niya na yung ari. Hininggal lupad bla niyo. Nalipat ako sa ngalan sini. Basta amo ni siya ang iyang aging sindihan diri sa balkon para naman makita ng aming Inday. Pero natakot yung Inday sa paputok ba kasi nga super lakas. Excited sila magpaputok. Wala pa 6 minutes pa bago mag New Year. Excited ba na kasi? Mga excited ba? Dahil may paputok nga na binili yung aking asawa, so bumaba lang kaming dalawa, yung Inday tsaka yung aking biyanan is hindi na sumama kasi nga napakaingay. Tapos meron ding mga taxi na dumadaan dyan, pero nagsastop yung mga tao sa pagpaputok ba, pinapadaan talaga yung sasakyan, tapos yung mga paputok na binili nila is hindi harmful ba. First time din pala namin gawin ng aking asawa yung ganito ba na bumili siya ng paputok tapos dito kami sa baba with our mga kapitbahay ba na mga mababait. Ang saya lang sa puso kasi naranasan ko ulit na magpaputok dito sa may daan kasama yung aking asawa and next year is kasama na namin yung Inday at super dami ng mga tao dito. Meron silang mga dala na kanya-kanyang mga wine and wine glasses. Ito naman yung aking asawa is nag-i-enjoy also sa kanyang binili na paputok ba kasi mostly talaga yung asawa ko is meron siyang work during Christmas and New Year and we're so lucky nga wala siyang work ngayong New Year. Hindi
hindi namin inaasahan na yung last na paputok na sinindihan ng aking asawa is umiikot pala siya. Kaya kaming lahat is nagulat bakit umiikot siya. At mabuti na lang is hindi siya pumunta doon sa may sasakyan na nakapark na malapit tapos sa mga tao ba na nakaikot. Nandito na pala kami sa loob ng aming bahay at yan nga sinasayaw ko na yung aking Yana at maraming salamat talaga sa taong 2024 sa lahat ng blessings na binigay niya sa amin and more blessings to come sa taong 2025. At ganito lang namin kasimple sineselebrate yung New Year dito sa Romania at happy New Year sa ating lahat!